Hello, everyone. I am Raymond, and welcome to the first ever episode of Sidebar Sessions with Raymond. Actually, ilang beses ko na siyang gustong simulan. Kaso kapag tinatype ko yung title, buburahin ko uli. Pag rine-record ko itong intro, mali na naman. Kaya sabi ko baka hindi talaga para sa akin. Pero ito na siya. Isa pa, iniisip ko rin baka walang makinig. Kasi sino lang naman ako, di ba? Baka wala na akong masabing bago, di ba? Sa mga nakakakilala sa akin. Pero, you know what? Na-realize ko na hindi ko naman kailangang maging sigurado bago simulan ng isang bagay. We just need to be real. Kailangan lang natin talagang maging totoo. So, ito na yon. Sidebar session is my way of slowing down, reflecting, and sharing thoughts I usually keep to myself. So, may mga kwento dito ng pakikibaka, pananampalataya, pagod, and most especially, pangarap. Salamat at nandito ka. Welcome sa unang session. Let's talk. Siguro yung unang tanong, no? Why are you starting a podcast? So bakit nga ba ako nagsimula ng podcast? Actually, simple lang. Kasi marami talaga akong gustong sabihin pero hindi palaging may espasyo para magsalita. Hindi ito tungkol sa pagiging expert or having all the right answers. In fact, marami pa rin akong tanong. Pero baka sakali lang sa mga kwento, sa mga realizations, sa mga tahimik na moments in my life these past few years, may mga taong makaka-relate sa aking story and to what I want to say. I just wanted a place where I can process things out, di ba? Walang pressure, walang judgment. At dito pumasok yung pangalan, Sidebar Sessions. Kung familiar kayo sa courtroom, ang sidebar is where lawyers talk to the judge of the record. So hindi siya part ng transcript. Hindi pang drama. Pero madalas, doon nangyayari ang totoong usapan. Okay? So ganoon din ang gusto ko sa podcast na ito. Hindi kailangang perfect, basta totoo. Kwentuhan lang saglit, and then hinto siguro sa gitna ng buhay. Kaya kung napadpad or mapapadpad kayo rito, salamat. Baka pareho tayo ng iniisip and pareho tayo ng tinatahak. This is my sidebar and maybe it can be yours too. So ngayon na nasabi ko na yung dahilan kung bakit ko sinimulan itong podcast na ito, siguro magandang magsimula sa tanong na nasaan na nga ba ako sa part ng buhay ko? Or kumusta nga ba ako? And to be honest, hindi ko alam kung anong sagot ang gusto ninyong marinig sa mga tanong na yan. Pero makakaasa kayo na ibabahagi ko yung totoo. Kasi baka may nakikinig na nasa ganitong season rin ng buhay niya. Di pa tapos, pero lumalaban. Actually, to be honest, I'm recording this first episode with a heavy heart. Ngayong araw, parang life hit me hard yata. May mga nangyari na ang bigat lang sa dibdib. May mga bagay na nakakagalit. May mga sandaling, nakakapagpasaya sa'yo. Pero sa totoo lang, napapawi rin agad-agad. Kasi parang ganoon talaga yata ang buhay, no? Minsan, isang araw, buo ka. Tapos, mamaya, wasak na naman. Isang balita, isang pangyayari, isang salita lang. Tapos, bigla ka na namang mag-isa sa kwarto mo. Tahimik ka na naman. Hindi mo na naman alam kung anong uunahin. Damdamin mo, trabaho mo, o sarili mong katahimikan. And I guess, ito rin yung dahilan
kung bakit pinindot ko itong record button. Kailangan kong pag-usapan kahit papaano. Hindi para masolusyonan agad kung ano man ito, pero para mailabas, maamin, and matanggap. I grew up sa Maura Apari, Cagayan. I have 4 brothers and sisters, 2 babae, and then 2 ring lalaki. So I am the bunso sa 5 magkakapatid, and my father is a mechanic ng EMC nung meron pa yung EMC, no? And then ang mother ko growing up was a dealer of the different retail brands. Hindi ko na siya pwedeng banggitin dito, of course, kasi baka magbayad tayo. And then, hindi ganun ka-well off ang buhay, kagaya nga ng mga sinasabi ko minsan sa aking mga posts. We grew up, yung sapat lang, hindi naibibigay lahat ng mga gusto. Mas maraming portion yung hindi naibibigay. Pero, you know what? Payak ang buhay. Dito kasi sa atin kapag payak, sakto lang, no? Pero may mga times na nag-register talaga sa akin. Kapag lunch, may mga pagkakataon noon. This was, I believe, between 10 to 13 years old. Ako noon yata, no? May mga nagfa-flash sa akin na memories kung saan kakailanganin naming ma-survive ang isang lunch or dinner na vital lang ang kinakain. If you remember, meron pa yung Kiss na fish cracker. Tapos meron ring bangus na fish cracker. Ma'am Inasal, in a later year na yata yun. Ma'am Inasal. Hindi yung inasal na yun Ma'am Inasal. And parang those were really moments na nag-register sa akin. Yun nga, isa pang fondest memory ng aking childhood years. Ito sa akin nagre-register talaga. Yung kapag fried chicken or basta, yung mag-aaral na kasi sa amin noon, no? Ang pag-uulam ng mga tinola, ganun, or fried chicken, wala pa yung mga kanto fried chicken noon. Mga 15 pesos, 20 pesos, 25 pesos. Wala pa masyado noon. Ang nagtitinda, mga kanto-kanto lang. I remember dyan sa Aparisi, Shonny ba yun? Shonny's Chicken Joy ba yun? Yung malapit sa may dating Premier, yung paradahan ng mga multicab sa harapan ng Mickeyhan nila Melary, yung Karagayan nila Tita She. I still remember. Shonny ba yun? I don't know. Basta yun lang noon yung nagtitinda pa lang, no? So uulam kami ng chicken, no? Yan, proportion kaagad yan ng ate ko, yung ikaapat na ate ko, because we grew up together. So kapag Ate Bingbing, yung third sa amin, si An-An, ako, An-An is my fourth, no? Is fourth doon sa 5 na magkakapatid. And then, si Mama, si Papa. So 5 kami. Okay? So kapag 5, for example 10 pieces, o 2 kinyam, 2 kinmamang, 2 kinyak. So ang ginagawa ko minsan, kasi inuutakan ko talaga siya Kasi gusto ko yung pagkain. Favorite ko talaga chicken. And it's so ironic because meron akong allergy sa chicken. Supposedly. But I eat it. No? So mga nakakilala sa akin, kapag nasobrahan ko yan, kahit egg lang, and then chicken pag nasobrahan yan, talagang magkakaroon ako ng dermatographia. Yung pwede mong isulat sa skin, no? Yung mga pangalan mo. Pwede kang magsulat dyan ng number Levity aside, kapag sumosobra ako sa pagkuha ng chicken or ng piece na proportion na sa amin prematurely, yan, hawain niya talaga ako, guys. Ang ginagawa ko kasi,
yung chicken. I still remember this one. This is a very fun story. So, gaburak. Gabur is, medyo kukuha ako ng maraming rice. Tapos ilalagay ko sa ilalim ng rice na yon. Yung isa. So, tatlo na. Kapag darating na si Papa and titignan na nila doon sa, ano ba to? Sa palayok. Kulang na ng isa. Tapos yan na kapag nalaman niyang tatlong kinuha ko. Talagang, kanya ako, i-scoldan niya talaga ako. Pak. Sige. Tapos mag-aaway na kami niyan. Talagang love-hate relationship kasi ang relationship ko with my ate na fourth kasi we grew up together eh. May mga times nga, no, ito, I'll be real in saying this na minsan nagkakasakitan talaga kami niyan nung bata pa lang kami. Yan. And ako kasi noon, makamama. Okay? So, favorite yata ako ng nanay ko. Ewan ko lang kung mapapanood niya to. Iko-confirm niya. And alam to ng mga kapatid ko. I'll be real in saying na alam ito ng mga kapatid ko na favorite niya ako. Parang may faction sa family namin. May mga gusto si Papa, may mga gusto si Mama. And it happened since bunso kasi ako and I'm growing up beside my mother. Okay? So, yun. Bias ako ng nanay ko. So, kapag sinasaydan ako ng nanay ko, yan. Siyempre, papagalitan niya. Si Bingbing or si An-An. Ayan na, magka-clash na yan. Si Papa at si Mama. Papa, konsentidor. Plak. Yan. Well, all families go through that. And we were not excused from that particular culture. But I realized na you should not side your mother or your father para in your later years hindi ka magsisi. Kasi a part of me right now, nare-realize ko na mali rin ako nung earlier years ko na I viewed my father as a predator because kapag nag-aaway sila ng nanay ko, parang hindi maganda yung appreciation ko sa situation na yun. So, that's how I say that. I say it. Not merely a negative thing. All families, kagaya ng sinabi ko, go through that one. But I'm just saying na if I could have known that, hindi na lang sana ako nakiside kay mama or papa para at least mabalance ko yung interest ng aking nanay and tatay. Kasi in the first place, they are not your enemy. Diba? Nanggaling ka sa kanila, of course. Diba? And we have our commandments or God's commandments na honor thy father and thy mother. And I will say rightfully, for the benefit of my father, na hindi naging maganda yung trato ko sa kanya in my earlier years. Kagaya nga ng sinabi ko, I treated him as my enemy just because kapag nag-aaway sila ng nanay ko sa mga matters that concern us na magkapatid, so yun, I considered him an enemy. That's why, if you have noticed sa mga nakakakilala sa akin, grabe ang pagbawi ko sa aking father. I balance out the interests of both my mother and father. And it is only just na malaman ng aking tatay na hindi or pinagsisihan ko yung mga actuations ko nung earlier years ko sa kanya. And to my mother, of course, alam naman niya yan. Growing up kasi, marami kong growing up kasi talagang will start, no? From the very beginning. Okay? These are all the things na nag-register kasi sa akin. May mga portions na hindi ako maalala na kapag sinasabi nila sa akin is, wow, ginagawa ko pala noon yung mga yon. So, mapapatanong talaga ako sa sarili ko minsan. But these are, kagaya nga ng sinabi ko, are truly hallmark moments for me. And they shape me on how I view now familyhood, conflict resolution, and even control. Now,
I have a very excruciating experience na nangyari sa amin and nangyayari pa rin. How our mothers can be too tough. Well, kahit fathers, but in this particular context, mother. My mother is tough. Okay? Naikamang kami, or should I say, si mama from Minanga, Apari, Cagayan, or San Antonio, she lived with my father doon sa kanilang compound dyan sa Maura, Apari, Cagayan. Okay? So, kapag may mga arguments or disagreement sila, pati naman pasa hanggang ngayon, they view my mother as bungangera, yan, walang respeto sa asawa minsan, ganyan. Na to the point na pati kami nadadamay na sa ganoong purview ng mga tao just because nga of the personality my mother has. Okay, tough talaga kung bungangera. So kapag nag-aaway sila, talagang too confrontational, naririnig ng mga kapitbahay, gano'n. And I believe, no, hindi lahat ng family go through that, pero, well, marami sa mga families talaga na ganoon. Okay, let us not let us not assume na hindi siya nangyayari. Okay? And kagaya ng sinabi ko, these are real events. Wala akong imi-mince dito na words. Okay. Pati kami, hindi na rin nire-respeto ng mga kapitbahay. That's why palagi kong sinasabi sa kanila, when they are doing that, they do not only tarnish their names, both their names. They also wreck yung reputation ng kanilang mga anak. They also place or put dirt sa pangalan namin, no matter how much we have achieved or sino kami or ano nang kaya naming kainin or ano yung mga ginagawa namin sa. And I know many families go through that one. And hindi siya madali. Kasi hanggang ngayon kapag nangyayari 'yun, ako nahihiya talaga ako. But you know, there are spots in relationships na inevitable talaga. Okay, lalo na kapag nagsama ng matagal na. Because my mother and my father were married for quite some time now, parang 40 plus years. I just don't know. Because my father is 70 years old, my mother is 68 if I'm not mistaken, or 69, 68. So ganun nakatanda yung nanay and tatay ko. So, yun. Excruciating siya. Why? Because kapag nandoon ako and I go outside, pagkatapos ng kanilang arguments minsan, nahihiya akong tumingin ng diretso sa mga kapitbahay namin. Diba? So, I grew up on that kind of environment. Yung culture na ganoon. Pero wala akong magagawa kasi nanay ko eh. Si Papa minsan kasi, of course, tao rin lang. No, nasusumbatan, gano'n. And ang nakakakwan lang, if ito ganoon, 'di ba? Syempre, in the middle of argument, masakit ang loob ko minsan or minsan masakit ang loob ko when there's a point doon sa argument na nakiki-intervene na yung mga kapitbahay. For example, "Hoy, han kayo nga agpaturugin." Meaning, bubulyawan na kami ng kapitbahay, yan, na hindi na daw kami magpatulog sa kanila kasi mga alauna yung arguments, gano'n. And nakakawalang kuwan yun, nakakawalang respeto yung gano'n, Sa totoo lang, nakakawalang respeto yung gano'n, And, it came to a point na gano'n na lang palagi ang ginagawa nila sa'min. They need to mediate, gano'n. Tas, kailangan pa ng ibang tao na mag-mediate na sa situation. Hindi ba puwedeng you reach a stopping point and then just resolve kapag cooler na yung environment so that you won't be subjected to arguments because it's too traumatizing until now, no? Yung kahihiyan, yung shame
nararamdaman ko pa rin sa body ko that growing up, I did not want to be confrontational. Because if you forced me to be confrontational, I might say things na hindi ko naman talaga minimin, but just because or just out of anger, I might be too real na hindi ko na later on mako-consider ang emotions mo as a tao. Now, character development. That was siguro me 5, 6, 10 years ago. Now, kasi I try to control my anger, kung paano ko magla-lash out. Kasi I came from that particular environment. And it was too traumatizing to me. And dala-dala ko pa rin siya. That's how I view my earlier years and then patuloy hanggang ngayon na kapag I am confronted with situations, I don't want to be confrontational na. Okay? Now, applying it to my relationships, I always say to my fiancé, si Sheng, na kapag may mga hindi kami pinagkakaintindihan or pagkakaunawaan, well, all relationships have that particular moment in their relationships. Because without it, you will never ever truly adjust to what relationships truly mean. Because relationships, well, it might have many or several, or sabihin ko na lang, most of the time, masaya ang relationships. But you have to get ready doon sa other 20% ng relationships na puro lows, puro lows. And palagi kong sinasabi sa kanya na hindi kasi talaga ako pwedeng makipag-usap kapag our emotions are too high because I can say things na I don't mean but because, yun nga, I was in the middle of anger. Baka, no, I came from that particular family. Kaya, while I am now building my own family, I just want to establish na sana, no, in resolving disputes or conflicts within the family, mas magandang let's cool down, no? And then we'll talk. Pero minsan palaging sinasabi sa akin ni Sheng na medyo matagal daw kasi akong mag-cool down. Okay. So, I still have room to correct that particular misdemeanor ba siya? Or imperfection na lang? Sige. That particular imperfection. Ayun. So that's the portion na I want to talk about sa episode na yon ng aking buhay. Now, ano pa ba ang pwede kong ma-share dito sa first episode natin? Yes, I am a Bachelor of Secondary Education, major in English graduate from Cagayan State University, Apari Campus. Yan, 4 years ako dyan. And siguro, let's delve later on sa aking time sa CSU Apari sa separate na video. At least timeline lang muna ito nung mga gusto kong ibahagi bilang first episode ng sidebar sessions. Kasi later on, magkakaroon rin ako ng mga guests, of course. Syempre, this is podcast, no? We'll talk about life in general, no? And a more effective way of doing that is eliciting purviews and ideas, yung experiences ng mga iba't ibang tao na kilala natin, of course, na pwede nating mag-guess dito. Yeah. Yeah. Fast forward, I took up Masters of Arts in Education, major in Educational Administration, and then after that, we took up law. We started siguro 2021 yun. Yeah. Kwan pa yun before yung new curriculum na na-implement. Sa UCV pa ako noon. The first entry, my first entry is in UCV talaga. Many of you do not know that kasi baka nakalimutan nyo na.
I was teaching in CSU Lalo while pursuing law sa UCV noon. Okay? But fast forward, nag-transfer ako sa CSU Law. And now, sa CSU Law na ako. Siguro separate video yung about my law school journey para mas maayos, no? This is just an introduction of what you can expect sa podcast na ito. All real. Wala siyang mini-means na words. Ano pa yung mga... I have 7 fur babies. So, ang first na fur baby ko ay si Faber. And then, there came Cyber Castle. Si Sisi ay nasa Rainbow na. Okay? She did not make it. Merong complications sa kanyang respiratory system when she was born. And then, there came to Enquil, Dewey, and Chewy. And then, si Marble and si Nimble. So, yun. We have 7 fur babies ni Sheng. And, yun. We consider them our own. Na kapag may mga nagsasabi na OA daw namin minsan na for parents, but that's just a precursor of the kind of family that we ought to have. Yun na yung reflections ng family that we did not have. We are trying to employ parenting techniques na hindi namin naranasan in our earlier years. Well, baka ako lang. Kasi si Sheng, knowing them, no? Knowing their family, their history, with what, with the culture or parenting technique na in-employ sa kanila ng kanyang mama and papa growing up is really an ideal setup. Sa totoo lang, ideal setup. I say that because hindi kagaya ng mga traditional parents na pinagbabawalan ng anak na ganito. Kasi nung bata ako, if I may just share ito, na experience ko sa nanay ko, hindi ako pwedeng maglaro sa labas. Okay, particularly dun sa particular sa mga tinatambayan ng mga bata noon sa amin. Sa mga taga Maura dyan, okay, you still remember Bakanteng Lote? May mga settlers na kasi dyan ngayon. But when I was still young, yung harapan ng bodega ng North Point dyan, Bakanteng Lote yan. Okay? Meron sa harapan niya, sa front view, sa front portion, sorry, may makeshift na ring ng basketball. Tapos yan, ang lawak na sand dunes. Okay? Diyan kami nagkahabulan, tayaan, mga bata. Ngayon, kapag malaman niya nandyan ako sa Bakanteng Lote, papauwi niya ako. Minsan si Papa, meron siya dati bisla na, or hindi. I cannot remember the term, pero para siyang bisla, stick, bamboo stick, pero hindi. Inaanod siya from dagat. Let me know sa comment section kung ano yun. Hindi ko na maalala. Okay. Fast forward. May mga anong daw doon, may mga witch, or may mga witch, and then may anong daw, makadalapos or makasagi daw ng mga hindi nakikitang mga elemento, ganon. So, pwede akong sakitin yung tiyan, paglagnatin, ganon. Kaya kapag I am sharing this story kay Sheng, palagi siyang tumatawa. Kasi kapag galing ka sa Bakanteng Lote or naglaro ka doon, tapos bigla-bigla kang hindi maganda yung pakiramdam mo ng gabi niya or kinaumagahan, linagnat ka, hindi maganda yung pakiramdam mo, ipapatako ka. Okay? Tako means, paano ko ba sasabihin ng tako? Siya yung nagre-reverse nung parang kinast sa'yo na spell. kung sino man yon ng mga espiritu na nagambala mo, okay, sa kanilang tirahan. And then, there would be rituals, ganun, na gagawin. I know na alam niyo to. Ginagawa to ng mga traditionalists. Up until today, meron pa bang gumagawa niyan? So, that's a fond memory again. Tapos kapag hindi ako uuwi talaga, no, yan si Papa, titignan niya ako habang nandun ako sa gilid.
Titignan niya ako diyan tapos meron siyang bislay stick, okey? Tapos 'yan, uuwi na ako. Kasi meron pang way noon, I remember diyan sa part ng so this is the bakanteng lote. Tapos you can exit the bakanteng lote here. You can also exit sa in between ng mga bahay. Tapos you can exit here as well. And leading to the beach, yung Apari Beach na yan, Maura Beach, meron na namang daanan palabas. Okay, ilang metro na lang, bahay na namin. So, yan ako para ayokong mabaot ng bisla, ma-whip ng tatay ko. Dun ako mag-e-escape naman. Tapos yan na, para hindi ako mapalo, punta ako sa nanay ko. Yan. Kasalanan ko rin eh. Kamkamang na. We call that in psychology. Meron kasi tayong complexes, Oedipus and Electra, Oedipal, Oedipus, from the story Oedipus Rex. Okay. Electra complex and Oedipus complex. Let me know if my memory serves me right. Ayan guys, alam ko na marami akong naibahagi tungkol sa aking childhood. Ang karanasan na minsan ay mabigat and minsan masakit at minsan talagang nagmarka sa pagkatao ko. Pero sana, habang nakikinig kayo, huwag niyong husgahan ang mga magulang ko. Hindi man naging perpekto ang pagpapalaki, pero alam ko, ginawa nila ang lahat ng kaya nila. At kung nasaan man ako ngayon, malaking parte yun ay dahil sa kanila. Kaya ako, nagpapasalamat pa rin ako sa mga magulang ko. And mahal ko sila, alam nila yan. Sa kabila ng lahat, may mga bagay akong natutunan dahil sa mga pinagdaanan namin. I'm sharing this to everyone, not to blame, okay? Or not to shame your family, but to open up possibilities. Kasi baka sakali lang naman, habang nakikinig ka, ma-realize mo na pwede ring mabago ang kwento mo, di ba? I believe, guys, that trauma doesn't have to be your destination. It can just be part of the route you are taking now. Ang mga masakit na bahagi ng nakaraan or your past can be a stepping stone for you to change their meaning and effect sa buhay mo. At sana, guys, while you're listening right now sa podcast na ito, makahanap kayo ng kaunting lakas o kahit kaunting linaw. Kasi minsan ang pagkukwento kahit tahimik lang ay paraan na rin ng paghilom natin. Kanina sa simula ng podcast natin, I post a question to myself. Nasaan na nga ba ako sa parte ng buhay ko and that kumusta na nga ba ako? And after sharing all that, mula sa aking childhood hanggang sa mga pangarap, no, na hindi madaling abutin, siguro ito na yung sagot. Hindi pa ako nasa bahaging panatag na o tagumpay, no, tagumpay sa buhay. Pero hindi na rin ako yung nasa yugto na gulong-gulo. Okay? Because I know my directions. Alam ko kung ano yung gusto kong maabot in the next 3 years, in the next 2 years of my life. I am confident na nasa gitna ako. Nakahinto minsan, pero hindi sumusuko. Pinapangunahan lang siguro ng takot, no? Pressure na rin. And syempre sa pangarap. And araw-araw kong ipaglalaban yung buhay na inaasam ko, hindi lang para sa akin, kundi na rin para sa future family ko. At kung sakali, ikaw din ay nasa ganitong punto,
Pagod pero hindi pwedeng tumigil. Litong-lito pero may direksyon sa puso. Sana itong sidebar sessions ay magsilbing pahinga mo. Isang paalala ito na hindi ka nag-iisa at may espasyo sa mga kwento mong hindi mo pa kayang ikwento sa iba. Kaya naman kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat sa'yo. Hindi madali magsimula pero salamat sa pakikinig. Sa susunod na episode, mas marami pa tayong pag-uusapan. Unfiltered, unscripted, at totoo. I-emphasize ko, magiging totoo. Ako si Raymond and this has been your first sidebar session. Goodbye!